ginaabi-abi kamo sa pag join sa atong prayer meeting karong nga hapon nga magasugod alas 4 sa kahaponon dinhi sa Potter's Lighthouse Bible Church. Ikalipay nato nga makapadayon kita sa paghisgot, pagtuon sa iyang mga pulong, and then muadto kita sa mga pagampo sa tanan natong mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi o bisan unsang klase nga mga burdens that we have, we can bring it to the presence of the Lord as we come and pray, because we know that He is our God who is answering our prayer. We would like to welcome everyone. Kung kamoy panahon karon, nakadungog kamo, nakita ninyo ang atong live streaming. Ako kamo ngayon sa paglingkod makadiyot o pagpaminaw ni ini nga mga pagtulunan nga nagagikan sa pulong sa Ginoo. Salamat kita sa maayong lawas ug tubag sa mga pagampo nga makapadayon kita sa pagpamuhat sa iyang mga buluhaton para sa pagpahinumdum kanunay kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Sa dili pa kita magapadayon ato paminaw ang usa ka awit nga magapahinumdum kanato nga Dios kanunay naga-care sa kanabusan sa atong kinabuhi. Kung kamaw kamo ni anang alawiton, pwede man mag-awit kamo diya sa inyong panimalay kung kamo paminaw ni ining atong live streaming karong hapon. Daghang salamat niya ang mensahe sa awit nga nagapahinumdum kanunay kanato nga ang atong buhi nga Dios kanunay gyud naga-atiman kanato sa bisan unsa nga kahimtang nga atong kasinatian sa matag adlaw. Atong basahon karon ang atong text nga makita sa 1 Thessalonians chapter 5 gikan sa bersikulo 16, 17 o 18, no? Akong basahon sa NIV, akong ginagamit na Bible. Nagaingon din, rejoice always,
Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. May God bless the reading of His words in our hearts. Magadun kita sa Ginoo pinagi sa pagampo. Our God and our Father, this afternoon, we come to you with open minds and open hearts, realizing that there is nothing that we can hide from you. You are our God who knows everything. Whatever burdens and needs, and especially our desire in sharing the message, help us, Lord, that we shall be able to be blessed by the message that you have prepared for all of us. We thank you, Lord, for answers to prayer. We thank you for giving us strength from day to day. We also thank you for your sustaining grace, that in spite of many difficult times and testings and problems, and probably persecutions around us, we are grateful unto you because you have given us victory through Jesus Christ. We also thank you for the sustaining grace for our faith, that we can still stand strong even in the midst of difficult times. Thank you, Lord. We ask your presence by your Holy Spirit to help us as we study together this portion of Scriptures, that I believe as your servant, that this will also give us the wisdom to do whatever is right in accordance to your will and purpose. Thank you, Lord, for everything and for what you are going to do. For this is our prayer with much praises and thanksgiving, for we ask it in Jesus' name. Amen. Sa makausap pa, maayong hapon kanatong tanan, lingi ang imong katapat, kung naman kay katapat karon in na maayong hapon. The Lord is good. Ang Ginoo maayo kanunay, siya kanunay nagabantay, nagatabang kanato, labi na gyud ni ining atong mga panahon. Ang atong text nga atong ginagamit mao kini ang pagpanudlo ni San Pablo ngadto sa mga tumuluo nga naa sa Thessalonica. Dinhi sa kapitulo 5 sa 1 Thessalonians, makita nato ang laing-laing concern ni San Pablo para sa mga believers nga kinahanglan yun mapahinumduman sila kanunay. Tungod kay doon ang tendency nga ang mga tao bisag tungluo sila daghang mga panahon nga makalimot, no? Mao kana nga kinahanglan kanunay itudlo ang pulong sa Dios aron ang mga katawhan kanunay yun mapahinumduman may tungod sa mga pagtulunan, mga saad na nagagikan sa iyang mga pulong. Makita nato dinhi sa chapter 5, diya sa verses 1, nagapadayon sa sumunod nga mga bersikulo, naghisgot si San Pablo may tungod sa pagbalik sa atong Ginoo. Nagaingon siya, dili na kinahanglan sultihan niya ang mga tao may tungod sa panahon sa pagbalik. Tungod kay nahibalo sila nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus, mubalik siya sama sa usa ka kawatan. O gumani ana, nagapadayon siya pagpanudlo, may tungod sa pagdasig, nga dili gyud magakaluya sa pagpangalagad, o kada adlaw kinahanglan yun magabantay, nga dili gyud maga-overcome ang mga daotang mga butang sa tagsa-tagsa sa ilang kinabuhi. And then, ang iyang final instruction, makita nato diya sa verses 12, ngadto sa katapusan. Tingali ang iyang concern sa mga katawhan sa iyang panahon, nga kinahanglan mahimo silang aware kanunay sa mga butang nga kinahanglan nila bantayan. Labi na gyud diya sa ilang pagtuo o sa ilang pagpangalagan, no? So dinhi sa ato nga text, ato naman yung gisgutan, series of studies,
gikan pa ni atong mga miaging mga pagtuon nato during our prayer meeting. Ang unang gisgutan nato katong mura og pag-describe o paghatag og sugo, personal nga pagsugo sa mga believers during that time. In verse 16, nag-ingon nila, rejoice always. And then verse 17, pray continually. And then verse 18, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kini mga kaigsunan, kining tulo ka mga bersikulo, it is a personal nga auhag sa matag usa ka believers during that time. May tungod sa ilang personal nga pagsimba, no? Ang gibugaton gyud sa pangunahuna ni San Pablo nga ang matag usa ka tumuluo kinahanglan do na gyud say personal nga pagtan-aw sa iyang kaugalingon kung giunsa niya pagpangalagad ug pagsimba sa buhi nga Dios. Mao nga gidasig niya nga kinahanglan lipay sila kanunay, magampo, mapinadayunon o mapasalamaton sa tanan nga mga kahimtang or circumstansya. Ang pulo nga rejoice, to have a review, rejoice always, not only rejoicing in happy things, but in sorrows also. The Christian can rejoice always because their joy isn't based on circumstances, but in God, circumstances change, but God doesn't change. Okay, kaigsunan, ang kalipay nga gisgutan dinhi wala nagabasi kung unsay mga kahimtang nimo. Apan noon ginaawhag nga sa bisan unsa nga kahimtang pasalamatan yun ang Diyos. Ikaduha, pray without ceasing. Pag-ampo sa walay undang. Kini mura og lisod tungod anang without ceasing. Pero kanang pag-ampo kanunay in tune with God. Christians are to pray continually. We can bow our heads, close our eyes, and fold our hands without ceasing. But those are customs of prayer. Mao nang ilang mga pamaagi sa pag-ampo niadtong unang mga panahon. Not prayer itself. Prayer is a communication with God, and we can live each minute of the day in a constant flowing conversation with God. Mao kana ang gipahinumdom ni San Pablo sa mga believers during that time, that they are to develop their personal worship in terms of rejoicing in the presence of the Lord in spite of the circumstances, and also praying without ceasing, meaning trusting the Lord in every circumstances. The third one is the thing that we need to discuss this afternoon. It says there, in everything, give thanks. We don't give thanks for everything, but in everything, we recognize God's sovereign hands is in charge, no? And not blind faith or chance. So, ang pag-awhag ni San Pablo sa mga tumuluo, kanang pagpasalamat sa tanang mga butang. Dili lamang sa mga maayo, apan pasalamatan pud nato bisan unsa kalisod, unsay mga problema nga atong giatubang. Mao kana ang iyang gusto nga ipaabot, gitudlo nga ang tanang mga believers didto sa Thessalonica dili lang magpili kung unsa ilang pasalamatan, but they have to thank Him for everything. When joy and prayer are married, their firstborn child is gratitude. Matod pa ni Spurgeon, no?
kun ang kalipay ug ang pagampo nagkahiusa, busa ang ilang unang nga resulta mao ang mapasalamaton. Si Spurgeon nagsulti niya ana. Ang atong theme karon nga hapon, God's command to give thanks as part of their personal worship. God's command to the believers to give thanks as part of their personal worship. Kini nga mga sugo, kaya kita gidado dinhi nga nagaingon give thanks, ang pasabot nga it is a command. Ang iyang isugo, ang iyang mga katawhan, ang mga tao nga nagsalig kaniya, unya iya pag yung specify nga kinahanglan ang matag-usa, it is a personal. They have to express their gratitude. They have to do it as their personal connection in worshiping the Lord. That is to give thanks in all circumstances. Ang unang bahin, makita nato, God commands the believers to give thanks in everything. Makita nato din ang Dios nagsulti o gipadayag niya kini nga mensahe ngadto kang San Pablo, ug si San Pablo nagtudlo niini sa mga tumuluong nga naa sa Tesalonica nga ang Ginoo iya gyud gisugo, iya gyud dili kini request, iya gyud kining gidemand sa mga tumuluo katong nituo kaniya nga magpasalamat sa tanang mga butang. Mao kini ang lisod tungod kay nagaingon din na in everything. Usahay ang atong malang pasalamatan, ang atong gusto nga pasalamatan. Pero gibadlong kita sa pulong sa Ginoo karong hapon nga bisan unsa nga kahimtang, bisan unsang mga butang nga naa kanato, we need to be thankful to the Lord. Labi na gyud niini nga atong mga panahon, no? Dagan kanato discontento gyud sa atong mga panahon karon. Dagan kanato murag naga-question. Dagan kanato murag dili gyud kampante sa mga panghitabo sa atong palibot o sa atong nasod. Pero ang mensahe sa Ginoo nagasugyot kanato karong hapon kun asa man ikaw karon nga bisan ingon ana ang atong kahimtang, we have to be thankful to the Lord. That's right. Amen. So, thanksgiving distinguishes believers from pagans. Ang tao nga mapasalamaton pakita kini nga dunay kalahian, dunay kalainan sa mga tumuluo kumpara sa mga pagano. Ang tumuluo dunay Ginoo nga buhi nga gisaligan. Ang mga pagano bisan unsa lang ang mga Ginoo nga ilang gisaligan sa ilang kinabuhi. In other words, ang tanang makita nila posible mahimo nga ilang Ginoo. Pero kita, kahipalo kita nga dula kita langit nung amahan, ug nahigugma kanato ug tungod sa iyang gugma, iyang ipadala ang iyang bugtong anak mao si Ginoong Hesus. Mao nga atong pasalamatan ang kaygayunan nga nakaila kita kaniya, ang paglaom sa kaluwasan human kita midawat ug mituo sa iyang gipadala nga iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Mao kini ang kalahian sa believers between the practice of pagans. Mga kaigsunan, mao kana ang gisulti dinhi sa idea niining pag-commend sa Ginoo sa mga tumuluo sa paghatag o pagpasalamat sa tanang mga butang. Si Bruce, nagsulti siya sa iyang sinulat, he said, ingratitude is one of the features of pagan depravity. Kanang dili mapasalamaton, ilhanan kini sa mga kinaiya, kinabuhi sa mga tao nga pagano. Makita kana sa Romans chapter 1 verse 21. Unsa may gisulti din sa Romans, nagaingon na
For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Gisulat ni San Pablo sa taga-Roma nga ang mga tao dito, they know that there is God. They have been probably a religious people. But the problem is, they did not glorify Him. In order for them to be able to glorify God is to obey God, is to worship God, is to do whatever things God wants them to know. Pero, wala sila makaglorify na sila Ginoo nga naibaluan apan dili nila gitagaan og dugog ug himaya. Bisan gani wala nila pasalamati tungod kay ang ilang mga hunahuna, ang ilang mga binuhatan puro mga dautan, ang ilang kasing-kasing na puno sa ginatawag na kangit-ngit. Pero si San Pablo nagapadan sa pagsulti, ingon niya, the children of God are expected to abound in thanksgiving. Diha sa Colossians chapter 2 verse 7, ingon ni San Pablo nga ang mga anakan sa Dios ginaawhag yun nga mapasalamaton diha sa buhi nga Ginoo. Tanaw nato sa Colossians, sa ingon niya, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So ang mga believers nga gitudluan sa pulong sa Ginoo, unya na build up sila, na lig-on sila, na strengthen sila sa ilang pagtuo tungod sa mapinadayonon nga pagtuo o pagpanudlo, mao nga ang resulta niana puno sila sa ginatawag nga mapasalamaton nga kasing-kasing. Mo nang gingon ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 7. So kita nga mga naka-experience ni ana kanang gitudluan kita sa pulong sa Ginoo kung unsay tama ug maayo nga buhaton. Ang tumong ni ana is to make us strong in our faith, and we are taught to be thankful, not only thankful but overflowing with thanksgiving. Kana mabase kung ang usa ka tao well-informed siya sa pulong sa Ginoo, ngano nga kinahanglan siya mapasalamaton. Unsa bay buti pasabot ni ining command? What does this command mean? Kining give thanks in all circumstances. This command means that every situation we are to give thanks to our sovereign and good God and Savior. Gipakita dinhi nga ang sugo dili lang pilion nato kung unsay atong tumanon, no? Ang sugo sa pagpasalamat giawhag ang mga believers nga naa sa Thessalonica nga mapasalamaton sila sa tanang matang sa kahimtang ngadto sa makagagahom ug maayo nga Dios nga atong manluluwas. Maunay pangutana, is God good to you? Is God good to me? Maayo ba ang Dios kanato? Amen, no? Ang Dios maayo gyud kay nga naman iya ikaw gihigugma. Gihigugma kita niya. Ang iyang gugma iyang ipadayag sa iyang pagpadala, paghatag ngani kanato sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Mao kana ang basihan sa atong mapasalamaton nga kasing-kasing, because we are no longer strangers, but we are God's children. And we continue to give thanks tungod kay ang Dios na atong ialagaran, usa ka makagagahom nga Dios, usa ka maayo nga Dios, nga kanunay nagaamuma ug nagabantay kanato. Sumala sa Ephesians chapter 5 verse 20, si San Pablo nagsulti,
always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ, our God. Even the fathers, giving thanks in every situation does not mean that we must be happy with every situation or resign to accept matters without praying and working for change. So makita nato din nga San Pablo nagsulat ngadto sa mga believers sa Ephesus nga iyang giawag nga kinahanglan kanunay sila magapasalamat ngadto sa Dios sa tanang mga butang pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga gipadala sa langitnon nga Amahan. Mao na ang basihan mga kaigsunan. Ang unang gyud nga basic nga kinahanglan atong pasalamatan that God loves us, that God has given us that gift, that God has given us His only Son, Jesus Christ, nga naglukat ka nato gikan sa yanang sa sala, o kita nakabato ni anang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. In that alone, we have to be thankful to Him because we are called His children. That's right. We may not be happy all the time when problem comes in our life. No, dili man pod maayo naming kanunay lang po na malipayon, no? Doon na yung mga panahon nga gaabot ka na itong mura o maguol kita, no? Sa atong ginabuhi, sa kalain-lain ng mga problema, pananglitan, doon ay gaabot ng mga balatian. Kini nga balatian makahatag yun og dakong porsyento nga mahimo nga dili kita malipayon. Tingali nawad-an kita og trabaho. Tingali wala na dili sufisyente ang atong mga pagkinahanglan para sa atong pamilya. Tingali na ay problema ang tibok pamilya, doon ay dili pagsinabtanay. These are problems. Probably, if we are going to look at it, it may cause us to be lonely, to be sorrowful. Apan, kung sa may giawhag ni San Pablo. But, ingon niya, kung doon na kita'y mga problema sama ni Ana, we have to pray that God would change our attitude. Kinahanglan iampo nato ngadto sa atong langit ng Amahan nga usbon nato ang pagpananaw nato niini nga mga problema. But by faith we could still thank Him. Pinaagi sa pagtuo taliwala sa atong mga problema, pwede nato express ang atong pagpasalamat in everything. Kung naman kita'y maayong lawas o tingali doon naman kita'y mga balatian o tingali doon na kita'y mga pagkinahanglan nga dili matagbo sa atong sariling paningkamot, ingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan pinaagi sa pagtuo, pagsalig kaniya. Kanunay kita nagasalig kaniya. Pasalamatan nato siya. Kay nganong man, He is always there for us. Knowing that He was using that circumstances, time in our life to deepen our relationship with Him. Tingali ginaalaw niya kanang mga problema, mga kaigsunan. Kanang mga pagkinahanglan, mura og limitado. Kanang discontentment nga kaabot ka nato. Ginatugot niya kana. Aron mulalong pagyod ang atong pagdiskubre diha sa pagsalig kaniya. Kay nga naman, siya man ang makatagbo gyud sa atong basic nga pagkinahanglan. To deepen our relationship with Him. Gusto niya nga masinati gyud nato ang kalipay, lalong nga pagkinabuhi, relasyon diha kaniya, nga bisan unsa ang kahimtang sa atong kinabuhi, we are to be thankful to Him. Why? He knows us. Kay balo siya kung kinsa kita. Also, we don't need to feel thankful before we give thanks. Doon ay mga panahon nga di ka ganahan magpasalamat. Ang uban ang ingon, that is the best time that you need to be thankful to the Lord. When God takes us through hard trials,
we don't feel thankful. But by faith, we can say, Lord, I trust that you are good and that you know that you're doing in this difficult situation. Kung ginatugot niya ka ng mga kalisdanan, gusto niya nga na kay panahon. Wala kong gitay laing kaantuan kung naatay mga problema. Mahimo man nga dunay tao, ikala nato, pero sila limitado man. Apan kanunay nato masultihan sa atong kalisdanan, it's only God. Mao nga kinahanglan kita mag-deepen ang atong relationship. Buti pa sabot, whatever may happen. No? Unsa may mahitabo, dautan man sa atong pangunahuna o maayo man, kana pasalamatan nato because God allowed them for us to experience that so that we will grow in our faith in Him. Mao na makaingon kita, Lord, I would submit to you as my sovereign Lord because I know that you are working within me. So therefore, like rejoicing always, giving thanks in everything is often a choice for believers to give thanks in all circumstances. Kanang pagpili, no? Nga kinahanglan kita magapadayon sa pagpasalamat diya sa gibuhi na Dios. Doon ay question, how can we develop a habit of thanksgiving or thankfulness to God in every situation? Tingali mo ka na ang atong giuna-una karong hapon. Kung saan man ako pag-ugman ang kinaiya sa pagkamapasalamaton ngadto sa Dios sa tanang mga bahin or sitwasyon. Dunay unang sugyot. First and most important, deepen your understanding of God's sovereignty and goodness. Ang una nga sugyot para ma-develop ang atong habits pagpasalamat diya sa Ginoo, mao nga palawman nato ang atong pagsabot sa mga pamaagi, kabubuton sa Dios nga iyang ginatugot nga atong masinati sa atong kinabuhi sa diya sa pagpangalagad. Doon ay illustration, mao nga atong tanawon karon diya sa Genesis chapter 37 ngadto sa 50, no? Si Hiskud kini may tungod kang Jose or Joseph. Gina-illustrate ini nga si Joseph ang mga igsuon niya hated him and planned to kill him until they saw a caravan of traders heading toward Egypt. So, doon na siya mga igsuon, unya gikasilagan siya, o nagplano kining mga igsuon, nga patyon siya. Apan, doon ay circumstansya nga nahitabo, nga doon ay mga negosyante nga niagi, paingon nga to Egypt. So, they were thinking nga makakwarta sila kang Joseph. So, they cruelly sold their brother into slavery. Gibaligya siya sa mga igsuon ngadto sa pagka-ingon nga ulipon. He ended up getting down in prison dito sa Egypt. Even though he obeyed God by resisting the advances of Potiphar's wife, he begged the cupbearer to mention his case to Pharaoh so that he could be released. But the cupbearer forgot. 2 years later, Joseph interpreted Pharaoh's dream and was instantly elevated to the second most powerful position in the country. So makita ninyo mga kaigsunan, unsa kalisod ang giagian ni Jose.
Una, gikaligut-gutan, gikasilagan siya sa iyang mga igsuon, naga-jealous ang mga igsuon. Aron mawala si Jose, aron wala na sila'y kompetensya because gihigugma man sila sa ilang amahan, si Jose, ilang iplano nga patyon. Apan dunay usa sa mga igsuon nga misuggest nga dili. Mas may siguro ibaligya nato. So gibaligya siya ingon nga ulipon ngadto sa mga traders nga paingon sa Ehipto. Ug didto nahimo nga siya ulipon ug gitintal siya sa asawa ni Potiphar. Unya tungod kay si Jose madlukon man sa Ginoo, milikay siya apan giakusar siya hangtod nga napriso siya tungod sa iyang pagdumili, no? Ang maayong butang nga gusto niya imuon ginahimo sa mga daotang tao nga daotan. So si Jose in town nag-agi gyud og kalisod. Bisan tuod Diyos nun siya, apan gitugot sa Ginoo nga makasinati siya ni ini nga kahimtang. Apan at the end, kung imong tanawon, it's not a short time, but it is a long years. Nagaingon din na human sa pagkapriso niya, doon na siya nahigala ng mga cupbearer, niya gisultihan niya, nga unta moabot ang iyang case ngadto sa tigtungod, apan nakalimot. Pero nagaingon ang pulong sa Ginoo, after 2 years later, Joseph interpreted Pharaoh's dream. So nagdanggo man ng hari, unya wala may maka-interpret ng mga iyang mga ginsakpan. So si Jose ginumduman nga maka-interpret sa danggo and he was able to interpret by the wisdom of the Lord, no? Kay bisan naa siya sa kalisod, mga pagsulay, apan ang Ginoo wala man gyud nagabiya kaniya. Bisan naa siya sa kalisod, God has sustained him. And then when he did it, no, na-interpret niya ang danggo ni Haring Paraon, na-elevate, gipromote siya. Abi ninyo mga kaigsoon na unsay position nga na-promote siya. Nag-ingon din sa atong text, he was promoted second to the most powerful position in the country of Egypt. Grabe ang pagpamuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Gi-allow nga makasinatin sa kalisdanan, mga problema tungod sa mga tao palibot kaniya, apan ang Ginoo nagauban kaniya, ug ang Ginoo nagahatag kaniya opportunity that people will know that He has that God nga faithful in providing all what He needs. And therefore, He was elevated. Gi-promote siya. Ang ngayang promotion, dili ingon nga iya sa tao. Promotion nga iya sa Dios. Mao na mga kaigsunan atong paabuton. Let us just wait upon the Lord. The Lord will do something great. Ang iya lang gusto sa ato, bisan na atas problema, magapadayon kita sa pagsalig, magapadayon kita sa pagsandig diya kaniya, kay dili gyud kita niya nalimtan. Mao nang ginaingon sa Biblia, ang pulong sino nagaingon, I will never leave thee nor forsake thee. Doon na kabay mga kalisdanan karong hapon. Doon na kabay mga burdens nga daw wala na'y maatuan nimo. Tingali gitungod sa Ginoo kanang mga pagsulay, mga kalisdanan. Aron palawmon nimo ang imong kasinatian diya kaniya. Aron magpadayon ka sa pag-persevere, sa pagsalig kaniya. Kay naa siya uban kanimo. Later on, sama kang Jose, mahimo nga i-promote kita niya o ikaw niya tungod kay nagpadayon ka pagsalig, pagbarog, taliwala sa imong kalisdanan. Face the circumstances with the strength of the Lord. Nining panahon nato karon sa atong kahimtang, dili mangyud lalim, dili sayon. Apan atubangon nato kining mga problema sa atong nasod, problema sa atong mga pagkinahanglan adlaw-adlaw.
bisan sa buluhaton sa Ginoo, murag dili kita sigurado unsay mahitabo next. Pero kanunay kita nagadahom nga ang Ginoo magahimo og mga pamaagi. Kung doon na may mga pamaagi, iya gid ka na pagabuhaton para sa kaayuhan sa iya nga buhaton. Let us just be sensitive to Him. He is still doing something great. Mao na ginaingon, dili pa siya nahuman kanato. He's still working in me and in you. He might allowing us to undergo such difficult times, mga problems, mga sicknesses, but yet He is there for us. Amen? Praise the Lord. Mao kana ang nindot. So, in connection sa gihapon kang Jose, later on, na-separate man siya sa iyang mga loved ones tungod sa kasilag sa iyang mga igsuon kaniya, napalayo siya sa iyang papa, ug ang iyang papa mura og na-miss gyud niya ang iyang pinalangga nga anak nga mao si Jose. Later, he was able to reconcile to his brothers and to see his aged father again. Kanindot ana nga reward, no? Ang iyang mga igsuon, gibuhatan siya dili maayo, apan wa siya nagtanong og kaning ginatawag pagdumot. Tama ang gidunta niya, kay nga naman dili man lalim ang ilang gihimo, nga gibaligya siya ingon nga ulipon. Apan alang niya ingon nga Diyos nun siya, ang Dios uban kaniya. Iya katong gitan-aw nga kay gayunan to help their brothers. And he was able to see his aged father. But after Jacob died, the brothers feared that Joseph would get even with them for what they had done. Hadlok ang mga igsoon, kaya namatay naman si Jacob, no? Namatay na, hadlok mga igsoon, basig paninglan sila ni Jose, no? At that point, Joseph wept and asked. Si Jose, human mga matay ang amahan, naghilak siya ug iyang giingnan ang Ginoo. Am I in God's place? Ako ba naa sa dapit din ng Diyos na? Then he revealed the theological perspective that had sustained him during those awful years of slavery and imprisonment. So gipakita din ni na-realize niya, sumala sa Genesis chapter 50 verse 20, nagayon din na, as for you, you meant evil against me. But God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Hallelujah! Tingali ang hunahuna ni Jose, murag daot, di gid maayo itong iyang nasinati. Apan gisulti din sa versikulo, apan ang Dios iya kining giisip nga mga maayong mga pamaagi o mga butang aron mahatag ang ginatawag nga resulta. Ang resulta is to preserve many people to be alive. Ang iyang mga kaigsuon, ang iyang mga katawhan sa Israel, nahimo nga pinaagi kang Jose panahon sa gutom, no? Nahimo nga sila si Jose gipanalanginan. Joseph saw God both in sovereign and good. Nakita ni Jose karon nga ang Dios na iyang gialagaran usa ka makagagahom nga Dios. Walay malisod diya kaniya because He is sovereign God. And not only sovereign, but He is also God who is good. Submitting to the sovereign goodness of God in every situation, the key is to be thankful in everything. Mahimo ba nimo na igsuon?
Kung sa may mga kalisdanan nga imong giatubang karon, can you still be thankful to Him? Whatever burdens, problems you are facing right now, ang sugyot, we are not to murmur, we are not to complain, but we are to repent. If we have done something wrong, we need to repent and ask God to forgive us and to be thankful that He is our forgiving God. Let us have a thankful heart this afternoon. It's all needing panahon sa atong kalisdanan. I think it is fitting to be thankful to Him. Walay panahon karon nga kinahanglan nimo nato nga magbagulbol o tingali mag-complain. Pero ang nindot nga giawhag gisugo kanato sa Ginoo pinagi sa sinulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, we need to be thankful to Him in everything. We have to have a thankful heart. Praise the Lord. Second, thankfulness will be our habit. Ingon nga tumuluo, kinahanglan mahimo ng kabahin sa atong kinabuhi ang magpasalamaton. Dili lang kita magpasalamat tungod kay naa kita mga dako nga butang nga naangkon. Apan mapasalamaton kita bisan unsa nga kahimtang tungod kay mao kana ang kinaiya. Dili nato kinaiya, apan kinaiya nga gihatag ngani kanato pinaagi kang Ginoong Hesus. Ang mapasalamaton nga kasing-kasing dili kinaiya sa tao, apan kinaiya nga gikan sa Dios nga iyang gibutang sa atong kasing-kasing man kita misalig ug mituo sa iyang ipadala nga iyang buktong anak o sa Ginoong Hesus. Magpasalamat kita ug ato siyang saligan. Ang thankfulness and trust are bound together. If you are trusting God, you are thankful. If you are not thankful, then you are not trusting God. Muna ang tinuod mga kaigsunan. This is illustrated with the children of Israel. God delivered them from slavery in Egypt by the 10 miraculous plagues on the Egyptians, while sparing Israel. He miraculously brought them through the Red Sea and then closed the water on top of the pursuing Egyptians' army. You would think that by this point, they could be thankfully expressing it to God. Kuman sila nakatabok sa Red Sea, kunya ang mga kalaban, mga kaaway na laglag pinaagi sa pagbalik sa dagat. Mao katoy dakko kay mga butang nga ilang na witness that they have to be thankful. Makita man ninyo nga pagtabok nila, they were so thankful. Pero makita nato sa Exodus chapter 15, 22 to 24. Nagaygon niya that they then went 3 days in the wilderness. Gikan sa pagtabok sa Red Sea, ikatulong nga adlaw nga naa sila sa kamingawan. They found no water. They grumbled at Moses, which really were grumbling to God. Nagpagulbol sila batok kang Moises. Apan ang ilang pagpagulbol ngadto kang Moises, sama nga sila nagpagulbol, nagmormor ngadto sa Ginoo. They didn't trust that the God who had powerfully saved them from slavery could provide water in the desert. Mao gyud ang kahimtang nila mga kaigsunan. Bago lang sila nakasinati sa gahom sa Dios, kang itubag ang ilang mga desire, mga pagampo. But after 3 days, wala lang sila'y tubig, nagbagulbol na sila. Mga kaigsunan, they have to be thankful that they are saved, they were redeemed, they were taken out from slavery.
Nakalimtan nila nga ang dako nga napasalamatan nila nga sila napalayo gikan sa pagkabihag ilalom sa gahoms ni Haring Paraon. Unsa may imong pasalamatan karon mga kaigsunan? Mawala ang imong pagpasalamat sa imong kaluwasan, kalipay diha sa kinabuhi nga walay katapusan, sa mga butang lang nga simple. Let us be thankful. Kung giluwas kita sa Ginoo gikan sa sala, gikan sa gahom sa sala, I'm sure He will save us in times of our need. Kagamay anak, kung gihatag man niya ang iyang buktong anak nga mahimong mubayad sa iyang kaugalingon dito sa cross para sa atong mga sala, can He not also meet our need today? Mao nga kinahanglan kita mapasalamaton. Bisag wa pagani nimo nadawat, pasalamati na siya daan. If you are grumbling, you are not trusting God. If you are not trusting God, you are not thankful. So therefore, the message this afternoon is develop a habit of trusting God, especially in trials, and you will thank Him both for His great salvation and for the opportunity to see Him work in your time of need. Mao na mga kaigsunan ng challenge. Instead nga magbagulbul kita, instead nga sige kita o kasuko, instead nga sige kita o diskontento sa atong kahimtang, pasalamatin na lang Ginoo. Nga hangtod karon buhi ta. Bisan tuod dili gyud natagbo ang tanan nimong gusto, pero ang imong need natagbo. Mao nga pasalamati siya kay hangtod karon we are covered by the precious blood of Christ. Salamat, no? Ang atong pamilya safe and sound, no? Kining gikadlokan nga COVID, no? Mahadlok man kita mo gawas, pero salamat sa Ginoo nga ang atong pamilya, miyembro sa atong pamilya gipanalipdan yun sa Dios. Iya gid kitang ipandungan sa iyang gamhanan nga kamot. Dili ba na igo nga isyagit nimo ang pagpasalamat ngadto kaniya? Mao nay ginaingon dinhi sa atong text, give thanks in all circumstances, for this is the will for you in Christ Jesus. Ang atong conclusion karong hapon mga igsunan, years before his conversion, I'm talking about John Wesley's life. John Wesley. 13 anyos sa wala pa na luwas si John Wesley. He had a conversation one night with a porter of his college that impressed Wesley that there was more to Christianity than he had found. Samtang siya nag-eskwela, kaigsunan, nag-igsulti siya sa usa ka trabahante diya sa kolehiyo din siya nag-eskwela. Kung nakita niya nga sa kinabuhi nining porter, nga dunang gilalom nga kahulugan sa usa ka kinaiya o kinabuhi sa Kristiyanismo. Mao kini ang nakaplagan. The porter had only one coat. He had certain new food that day. And yet his heart was full of gratitude to God. Nakita ni John Wesley nga ang trabahante sa college din siya nag-eskwela. Kita niya nga doon na lang usa niya ka sanina. Kung niya itong adlaw, wala ganin siya ipagkaon. Apan taliwala ni Ana, nakita ni John Wesley nga ang porter mapasalamaton nga tus Ginoo. Wesley said to him,
You thank God when you have nothing to wear, nothing to eat, and no bed to lie upon. What else do you thank Him for? Mao nang kahibulungan nga nakita ni John Wesley. Unsa pa man ang imong pasalamatan? Giingon sa porter, he said, I thank Him, answered the porter, that He has given me my life and being, and a heart to love Him, and a desire to serve Him. Ako musgo ng tubag, no? Ingon sa porter, ingon niya, nagpasalamat ako gadto kaniya. Tungod kay iya kong gihatagan o kinabuhi o kasing-kasing nga mahigugma ngadto kaniya o tinguha sa pagpangalagad kaniya. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, even though we will never obey this command perfectly, we should be working or making progress, because this is God's will for you in Christ Jesus. Kung pangutan-on nato ang atong kaugalingon karong hapon, unsa kadaghan ang imong mga problema? Can you enumerate them? Unsa kabug-at ang lulan nga imong gipas-an? Unsa kangit-git sa imong pananaw ang imong kaugmaon? Tingali na ka sa panahon sa pagmaluyahon sa pagpangalagad. Dili baigo nga ikaw magpasalamat sama sa usa ka trabahante sa kolehiyo diin si Wesley na Empress. Nagpasalamat siya nga ang Ginoo naghatag kaniyang kinabuhi. Nagpasalamat siya nga ang Ginoo naghatag kaniya sa iyang mga pagkinahanglan. Nagpasalamat siya tungod kay dunay kasing-kasing nagihatag sa Ginoo nga mahigugma siya ngadto kaniya. Nagpasalamat siya tungod kay duna siya desire, in spite of desire to serve Him. Mao ka na ang mensahe karon mga kaigsunan karong hapon. Can we still be thankful to the Lord in spite of our situations? Instead of complaining and murmuring just like the Israelites people, let us be thankful that God has saved us from the bondage of sin and has given us eternal life in Jesus Christ. Let us exercise that faith, because He has promised us that if we ask and pray in the name of Jesus Christ, then He is going to answer our prayer. Praise the Lord. I hope that you are with me this afternoon, claiming that God is going to do something great as we continue to worship Him. To worship Him, let us be rejoicing before Him. Let us continue to pray without ceasing, and let us be thankful in everything. That is our personal worship and commitment to the Lord. I hope that you are blessed in the message. Gusto ko magampo karong hapon sa mga pagkinahanglan nato niining panahon sa atong kalisdanan. Wa kita kay balukon kanusa maundang kining COVID-19. Daghan sa atong mga buluhaton, labi na gyud sa simbahan na balda. Daghan mga activities nga wala na gyud nahimo. Apan kanunay kita nagadahom, nagaampo, Lord, if you will give us time again,
we will do whatever things you want us to do. But we are depending upon you because you know the best. We do not know what is tomorrow, but God knows what is ahead of us. So kung doon naman mo'y panahon sa pagkampo, may mo nga inyong yung panahon ang pagkampo. Nga mahimo lamang masustain ang ato nga kinabuhi, ang atong pagpangalagad, ang atong relationship diya sa Ginoo kung kita magapadayon diya sa pagkampo. Pinauhag na ako ang tanan ng mga Christians, tanan ng mga pamilya, labi na gyud sa mga husband and wife, that you have to strengthen your faith in God so that your children will see you as faithful parents. Iyang usab ang mga tao nga naay mga pagkinahanglan, that the Lord will continue to help. Karong hapon atong hinumduman sa pag-ampo. Membro nato din sa simbahan nga pag-operahan karong schedule karong Friday. So I'm asking your support to pray. Iampo nga ang doktor makabaton og kaalam, and then mahimo nga ma-determine kung unsa gyud ang cause sa mga problema. Ayaw ninyo kalimtinan kay igsuon nato na diya sa pagtuo. Naa siya sa Brokenshire. And then ang information is she might be undergoing operation this evening. And then we will continue to pray for Merlin Villarmea also. Di man ta kay mandar sa Ginoo, pero ang atong prayer is ang iyang kabubuton. Kay mas labaw man siya na ibalo ka nato. Nangandoy ta nga maayo sila, pero labaw nahibalo ang Diyos. Mao nang isalig nato ang ilang kinabuhi, ang ilang sitwasyon, o ang ilang mga pagkinahanglan. It's not easy now, no? Financially, lisod yun karon kay wa man tay tinatawag mga konkreto nga mga trabaho. But we will pray that God will miraculously meet the need. It's not easy to be in the hospital, but we will continue to trust Him. Tingali doon na pa yung mga nagbalatian karon. Nga wala gid sa hospital, pero diha sa ilang mga panimalay. Whatever, we will continue to pray that God will touch them. Tingali po nato padayon ang atong sitwasyon. Nga kita pagatabunan sa mili nga dugo ni Ginoong Hesus nining panahon sa atong pandemic ug atubang. Ipadayog ampo ang buluhaton dinhi sa simbahan sa Father's Lighthouse Bible Church. Diligid kita nag-aawhag sa mga tao nga maningkamot man sa church. Pero kung makahimo sila sa pagani, nagapadayon man ang atong live streaming diya sa kadagan every Sunday. So if you have ways in coming, ayaw gid mong anhi sa church kung masakiton ka mo, doon na ka mo yung mga kalintura, ubo, please don't come. Kadto lang mga healthy, strong. I believe na kung kita mga lagad sa Ginoo, ayuhon niya ang atong mga balatian. Pero dili po kita magpasagad. Let us be having wisdom all the time. Iyan po natong pagkinahanglan sa atong ministry. Nagapadayon ang buluhaton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay is faithful. Sa mga taong mapinadayonon sa pagtabang, labi na gyud sa financial needs at church, the Lord will bless you in return. Kinsa man kamo, nahibalo kamo, hindi na gyud kinahanglan i-mention ang mga pangalan, pero you know who you are, especially in your health, para sa atong simbahan.
Let us pray. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami niining bulawanon nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Una sa among pagpanudlo, pagtudlo sa imong mga pulong. Thank you, Lord, nga imo kaming gi-remind sama sa gitudlo ni San Pablo sa mga Christian nga naa sa Thessalonica during his time. Imo silang gipainumdungan may tungod sa adlaw sa imong pagbalik. Apan sa pagpaabot niya ng adlaw, kinahanglan i-maintain nila ang ilang relasyon, ilang devotion, ilang pag-worship din na kanino. O sa among gitun-an karon nga hapon nga ang ilang kinabuhi kinahanglan i-exercise nila ang mapasalamaton nga kasing-kasing sa bisan unsa nga mga butang. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kini nagtudlo kanamo nga dili kami magapili og unsa lang ang among pasalamatan. Ang tanang mga butang nga niya kanamo among mga kasinatian kinahanglan kami mapasalamatan. Thank you, Lord, for helping us to understand your words this afternoon. Dili namo mahimo ang mapasalamaton nga kasing-kasing not unless nga wala nimo kami giusab. Sa tanan ng mga tumuluo, giusab nimo ang among pananaw sa kinabuhi. Giusab nimo ang among mga kinaiyang attitude that we are so thankful to you. Una sa kaluwasan, paglaom sa kaluwasan, sa kinabuhi, walay katapusan. That is our basic nga among gi-express karong hapon. Thank you very much for giving us an opportunity to be called your own dear children. Salamat nga imo sab kaming ginagamit sa pinasahi nga mga pamaagi. Giampo namo ang among mga kaigsuonan, labi na gyudtong naa sa pagkinahanglan sa pisikal na balatian. We remember to pray for Josephine. Is scheduled for operation today. Iampo namo, Lord, nga dugangan nimo ang iyang courage. Dugangan nimo ang iyang strength. Nga maka-overcome siya ni ining mga pagsulay. Tungod kay ikaw uban man kaniya. Iampo sab namo ang doktor nga nagaatiman nga makabaton siya og kaalam. Nga mahimo niya ang tama. Tungod kay ikaw man ang Diyos. I-comfort ang pamilya, Lord, that they will also support her in prayer. Ang mga relatives, mga friends, mga co-believers, Lord, I pray that you will continue to find us together in prayer, to pray with one another. Iyan po naman ang padayon si Merlin na nasa hospital also. We do not know kung sa imong plano sa iyong kinabuhi. Apa nagadepende kami kanimo, Lord, tungod kay labaw ka mang nahibalo. You are our God. Thank you, Lord, for sustaining the family na mahimo nila ang pag-atiman sa ilang hinigugma sa kinabuhi. Thank you, Lord, for providing the need. Thank you for what you have done. Magapadayon sa ikaw sa panalangin sa buluhaton nimo dinhi sa Potter's Lighthouse Bible Church. Na-realize namo nga daghang gyud sa among mga activities sa ministry na naundang. Apan magpasalamat gihapon kami kay imo kining ginatugot, nagpasabot nga duna kay laing mga pamaagi. Gihapon namo, Lord, nga imong strengthen ang imong mga kaanakan nga naa sa mga kaluyahon sa pagtuo. Pahinumdumi sila kanunay nga karong panahon na maong nagay panahon nga magmata sila gikan sa kaluyahon. For we know that you are coming soon.
Iangkusam namo ang mga magbubuhat, Lord. May imo kaming tabangan, na dili kami magduha-duha, magabarog kami. Himo kami sa among kaakuhan, bisan unsa ang kahimtang. Lord, thank you for providing all our needs. Thank you for your presence this afternoon. I-bless kini nga mensahe sa matag usa sa kasing-kasing. Nga kini mahimo nga makatabang kanamo niining panahon sa among mga kalisdanan. Nga kami magiyahan sa mga tama o maayo ang kinaiya ingon nga tumulo. In everything we give thanks. For you are with us and you are always with us. If you are with us, then nothing can separate us. Thank you, Lord, for the confidence that we have in Christ, that if we ask anything by faith, then you are going to answer our prayer. O kini ang among mga pagampo, amo kining ipangayo, gipasalamatan, pinaangi lamang sa pangalan sa imong bugtong anak, ng Ginoong Jesus. Amen. Mayong hapon kanatong tanan. Do magapanalangin kanatong